Ito na ang part 5 ng plunder case topic natin noong mga nakaraang araw. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan ay binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre pa sa lahat ng mga kababayan at mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Andito na naman po ang inyong lingkod, Linda TVPH, sa ating Philippine Updates channel. Kung matatandaan natin, noong mga nakaraang araw ay kinumpirma ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang testimonya sa Sandigang Bayan 3rd Division na kabilang sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla sa mga nagsumiti ng listahan ng mga proyekto sa ilalim ng leadership funds ng DPWH sa pamamagitan di umano ni Yusek Roberto Bernardo. Gayunpaman, nilinaw din ni dating Secretary of DPWH Manuel Bonoan na lahat ng mga senador, ay binigyan ng alokasyon para sa leadership funds noong fiscal year 2025 sa ilalim ng Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit sina Jinggoy Estrada, Senator Bongo at si Senator Robin Padilla lang ang ibinunyag ni Manuel Bonoan? Kaya ngayon, pakinggan po natin ang sagot ni na Senator Robin Padilla at Senator Bongo. Panoorin ang video. Nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR yung for later release at hindi nare-release yung pondo at hindi na umpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado as early as 2023. Yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Sa anumang unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments. Open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo. Oh, yun naman pala. Dahil noong nagkakaroon ng budget hearing para sa 2025 at sa 2026 ay mismo ang mga nasa minority block sa Senado ay FLR ang kanilang budget. Ano ba itong FLR? For later release. Kay di umano, basta hindi ka nasa majority o hindi ka kaalyado ng administrasyon ay mabilong ka sa FLR or later release ang iyong budget. At ito naman ang sagot ni dating Senate President Zubiri.
O ayan na, wala ng mga kinalaman. Ang tanong ulit ng taong bayan. At ano sa palagay ninyo mga idol at mga kababayan ko? Ano po ang masasabi nyo dito? Na bakit ito lang tatlo ang ni-mention ni Manuel Bunuan? Nasaan nga pala ang pangalan ng ibang mga senador na di umano nabigyan din ng allocation sa leadership funds? Ito po ang tanong lang po ng taong bayan. Hindi po natin sinasabi na ipinagtanggol natin dito si Senator Ruben Padilla at si Senator Bongo, kundi nagtatanong lang po ang taong bayan. Bakit sila lang tatlo? Wala ba talagang ibang mga senador na nabigyan din ng leadership funds na di umano 500 million to 1 billion pesos lang naman? Oops! Kaya mga kababayan at mga kapatid ko, malaya po kayong magbigay ng inyong mga komento, opinion at reaksyon. Dahil tayo po ang mamamayang Pilipino ang nagpasweldo sa kanila at ang lahat ng mga ninakaw ng mga kawani ng gobyerno ay nanggaling po sa ating pawis ng mga mamamayang Pilipino. So yun lang po mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko ang ating talakayan ngayong araw. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pindutin nyo na ang at pakipindot na lang din sa notification bell para updated kayo kung mayroon tayong mga bagong talakayan at opinion at reaksyon. Huwag kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.